Mga kababayan, itong Tanjeri po na survey group no sa political and economic situation ng ating bansa, parang kagaya din po siya ng SWS at ng Pulse Asia and then iba pa. Ito pong Tanjeri ay naglabas ng survey kamakailan kung saan po lumalabas na umaabot sa almost 38% po ang voters' preference para kay Vice President Sara Duterte kung ang presidential elections ay gaganapin sa kasalukuyan. So ibig sabihin po, napakalayo ng abanse ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga posible na makakatunggali sa politika. At alam niyo po ba kung sino ang pumapangalawa kay Sara Duterte? Almost, ipagpalagay natin close to 40%. So, 4 sa bawat 10 Pilipino ang magboboto kay Sara Duterte. Yung sumusunod sa kanya, si Leni Robredo, mga kababayan, nawala na po sa national political scene. Subalit, si Leni Robredo pa po ang tinitingnan as magiging close counter political rival ni Vice President Sara Duterte. Imagine, this Tanjeri group is malapit po ito kina Romualdez at kina Marcos, pero hindi nila napigilan na close to 40% pa rin po ang voters' preference ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Wow! So, ang pumapangalawa si Leni Robredo with 19%. So, kinakalahati lang halos ni Sara Duterte. At alam niyo po ba kung ano ang rating ni Martin Romualdez? 6% lang po. Wala pa ngang, hindi pa sigurado na may boboto na isa. Sa 10 mga tatakbo sa pagkapangulo ng bansa, projected for 2028, si Sara Duterte po ang nangunguna. At ganon din sa other survey firm, mga kababayan, pareho po ang average between 38% to 40%. Ibig sabihin po, frontliner pa rin si Vice President Sara Duterte in spite of the propaganda attack, political demolition job, special operations na ginawa po nila Marcos at Romualdez, kasabwat ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives, and pati po ang mga hilaw na komunista at mga pinklawan zombies. Mga kababayan, hindi po nagkaroon ng malaking dagok sa political popularity and influence ni Sara Duterte. Ang mga mamamayang Pilipino ay halos 40% pa rin po. Mataas po ito given the fact na malayo pa yung presidential year for the elections. Mga 2 taon pa kalahati, no, mga kababayan. Subalit, si Vice President Sara Duterte po ang tinitingnan ng taong bayan na nararapat na maging pangulo ng bansa. Hindi pa kasama dyan sa survey na ito, mga kababayan, mga kapatid, mga kasambayanan ko, ang trust and approval rating ni Sara Duterte, pumapangalawa siya. Pagdating sa overall political figures sa Pilipinas, nag-include po ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Very popular pa rin po and very phenomenal, pangbihira ang pagkakaroon ng political popularity and influence ni Pangulong Duterte. 63% po siya pagdating sa trust and approval rating kung ang pag-uusapan ay mga pinuno ng ating bansa. Yan po ay halos cutting across all survey firms. Mga kababayan, hindi may tatanggi that a phenomenal leader like Rodrigo Duterte still enjoys the wide and strong political support of the Filipino people in spite sa mga nangyari na pinagtaksilan siya, pinadukot at ngayon ay illegally detained as an incarcerated mamamayang Pilipino natin na pinapahirapan sa dayuhang bansa, no, sa isang bogus na entity itong ICC. At lahat na po ay itinapon sa kanya. Iskandalo there, iskandalo here. Subalit, hindi po natinag ang sambayan ng Pilipino. 63% mantakin mo, wala ka na sa kapangyarihan, hindi ka na pangulo ng bansa for almost 3 years na, and yet, ikaw pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino. If that is not phenomenal as a political situation sa ating bansa, I do not know what to call it, mga kababayan.
At si Sara Duterte ang pumapangalawa. Pagdating po sa trust and approval rating, 52% siya. Wow! Alam nyo kung ano ang trust and approval rating ni Martin Romualdez? Negative 17. Samantalang si Marcos ay 9% lang. 9. Mga kababayan, ito po ay cutting across all survey firm. Malayong malayo po ang pagmamahal at pagyakap ng sambayanang Pilipino sa uri po ng political leadership na mayroon po ang tinataglay ang Duterte political brand of leadership na kung si Ka Eric pa ang description ko po dyan, Dutertismo. Dutertismo is not a blind loyalty to the Duterte, kay Pangulong Duterte o kay Vice President Sara Duterte. Dutertismo is a kind of an evolving political ideology regarding good governance sa ating bansa. Ibig sabihin po, it does not follow na kung ikaw ay advocate ng Dutertismo, you are exercising blind loyalty or canine devotion na parang aso ka na hindi ka marunong mag-isip kung hindi master to pet ang iyong loyalty. No, that's not the way we should view Dutertismo. Dutertismo is an evolving, umuusbong at lumalaganap na paniniwala sa hanay ng mamamayang Pilipino na mayroon po tayong plataforma ng good governance. At kapag sinabi mong Dutertismo for good governance, ibig sabihin po niyan ay strong rule of law. Hindi peke at hindi gawa-gawang kwento sa mga drug accomplishment, kundi totoong paglaban sa sindikato ng droga at mga kriminalidad. Yan po ang Dutertismo. Strong rule of law. Strong rule of law. Ulitin ko malakas at matatag na pagpapatupad ng batas, hindi laban sa mamamayan, laban sa kriminal, terorista at mga violators of law, and mga tagapagwasak ng kapayapaan. That's the meaning of strong rule of law. That is Dutertismo. And then pangalawa, ang decisive political will na dapat panindigan at isulong at ipagtanggol ang kabutihan ng mamamayang Pilipino. Hindi po ng oligarko, hindi ng mga elitista, hindi po ng mga pamilyang politiko at dinastiya lamang. So, strong political will to pursue and nurture ang tinatawag po na people's agenda. Yan po ang Dutertismo of good governance. At ang isa pa pong Dutertismo of good governance, ibig sabihin po, nilalabanan nito ang korupsyon in and out of government. Malinaw po yan in and out of government. Lalo na po ang pangungurakot ng mga kongresista at mga politiko down the line. Dutertismo po yan. There can never be good governance kung walang malinaw, konkreto at solido na paglaban sa pangungurakot sa kaban ng bayan at paglulustay sa pundo ng mamamayan na siyang nagaganap ngayon exactly sa ilalim ng Marcos Romualdez government. Kaya galit ang taong bayan at nagiging lugmok ang ating buong sambayanan. Yan pong ibig sabihin ng Dutertismo, lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa kriminalidad, terorismo, at hindi po binibaby o pinoprotektahan ang mga kriminal, sindikato, at mga grupo ng communist terrorist na nagwawasak ng ating bayan. That is Dutertismo. That is good governance. So hindi po mali na magkaroon ng Dutertismo. Because sa pananaw ko po, ang Dutertismo is beyond Rodrigo Duterte. Ang Dutertismo is beyond Sara Duterte. It is a platform of political belief. It is a platform of good governance. Kung saan po, una sa lahat, interes ng mamamayan. At interes ng taong bayan, hindi po interes ng iilan at ng mga naghahari-harian sa ating bayan. That is why ang good governance cannot be abstract. It should be concrete, mga kababayan. Alam niyo po, kaya ang title natin, ano ba ang makabayan? Sino ang makabayan? Ano ang kataksilan? Sino ang taksil? Ayun. Kasi, maliban po dito, no? So, we're done with the survey, Sa presidential race po, the dalawa o tatlong survey firms na in the last 2 months, ang nakita natin na ang average of preference ng taong bayan kapag ginawa po ang presidential elections today or anytime within this year, malinaw na ang preference ng taong bayan, Sara Duterte, ang magiging pangulo ng bansa. Almost 40%.
Ang sumusunod sa kanya, si Leni Robredo, 19%. Halos kalahati lang. Malayo si Martin Romualdez, 6%. Hinilot pa yun. Hinilot pa yun, ha? 6%. My goodness. Mukhang ang pangatlo si Rapi Tulfo, 9%. Still malayo. Pero pagdating sa approval and trust rating, sa pananalig at kumpiyansa ng taong bayan, kung sino ang mga dapat na uri ng pinuno sa ating bansa, walang makakatalo, nangunguna pa rin po in all survey, Rodrigo Roa Duterte pa rin po. In spite of the fact na wala na siya sa politika, hindi na siya aktibo sa gobyerno na panunungkulan at ipinatapon na matapos na pataksil na pinadukot ni Marcos at ni Romualdez, ipinatapon pa sa Netherlands, aabot na ng 4 na buwan mahigit, mga kababayan. And yet, pag mag-survey ang anumang survey firm o survey group, si Rodrigo Duterte pa rin po ang nangungunang pinagkakatiwalaan at gusto ng mamamayan na maging pinuno ng ating bayan. Bagamat under the law at under the Constitution for that matter, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang Pangulo ng bansa. And besides, sa edad din niya po, ang magiging katayuan ni Pangulong Duterte ay inspirational leader. Parang senior state elder o elder of the state, no? Ayun ang tawag sa kanya. Mga kababayan, kung matino at maayos sana ang pagtrato at pagtitiwala ni Marcos kay Pangulong Duterte at sa kanyang vice presidente, instead na pagkatiwalaan niya ang hambog at gahaman sa poder at kapangyarihan at pondo na kanyang pinsan at ang kaasawa niyang wala namang hinahawakan na poder at kapangyarihan, sobra pa sa Pangulo pag umasta at mag-abuso sa poder ng pagkapangulo, di sana mas matino kung ang kanyang kinakausap itong kagaya ni Pangulong Duterte at nila Sara Duterte at ng kanyang tinatawag na mga political rivals and enemies na nagkaroon lang naman ng ganitong kalagayan sapagkat umuna at maagang umabante ang kahambugan at kaambisyonan ni Martin Romualdez. Kaya ginamit niya ang poder, pundo at kapangyarihan para wasakin ang mga Duterte na pinayagan, kinonsinti dahil gusto rin ni Marcos na ganun ang mangyayari na mawawasak ang Duterte political camp sapagkat para sa kanya balakid sa kapangyarihan at poder na kanilang gustong monopolyahin. They want to monopolize power for greed. Not only of money but greed of power itself beyond 2028. Kaya yan po ang ibig sabihin, mga kababayan, kung bakit tinotolerate, kinokonsinti ni Marcos ang mga maniobrang marurumi na mga laro sa politika to the point of having criminal conspiratorial operations na kanilang direktang ginagamit na ngayon ang mga hilaw na komunista, ang oportunistang naging kalaban nila noon like Dilawan, Pinklawan, Sumbi, like De Lima and Hontiveros and their group, and even ang CPP, NPA, NDF, na isa sa mga may pinakamalala at pinakamahabang inutang na dugo at buhay sa ating bayan, subalit kaibigan at pinoprotektahan nila because of the greed to monopolize power beyond the term nila. So klarong-klaro, mga kababayan, kung ano ang ibig sabihin natin sa Dutertismo. And that is why the phenomenal occurrence na hindi ka na presidente 3 taon na halos at itinapon na sa iyo lahat ng pangbabastos, lahat ng mga kasinungalingan, subalit ikaw pa rin ang hinahanap ng taong bayan at pumapangalawa pa rin sa iyo ang anak mo na ginamitan din po ng maruming laro ng pag-weaponize sa impeachment process para tanggalin siya sa pagkapangalawang Pangulo so that she will also be permanently disqualified from running or being appointed to any public office, including not to be allowed to run as president in 2028. Subalit, siya pa rin po ang nangunguna as frontliner in all survey sa presidential election ng mga survey firm. Sara Duterte pa rin po ang hinahanap ng taong bayan because of Dutertismo. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inupurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.